Ikalawang Samuel, Kabanata 18. Tinipon ni David ang lahat ng mga tauhan niya at pinagpangkat-pangkat ang mga ito. Naglagay siya ng mga pinuno sa mga pangkat na tig-1,000 at tig-100. Pinagtatlo niya ang buong hukbo. Ang unang pangkat ay pinamunuan ni Joab, ang pangalawa ay pinamunuan ni Abisai, at ang ikatlo'y ibinigay naman kay Itay na Geteo. Sinabi ng hari sa kanila, "Sasama ako sa inyo sa labanan." Ngunit tumutol ang mga tauhan at sinabi nila, "Hindi po kayo dapat sumama sa amin. Kung kami po'y matalo at mapaatras, iyon po'y walang halaga sa mga kaaway, kahit pa mapatay ang kalahati sa bilang namin. Ngunit ang katumbas ninyo'y 10,000 kawal, kaya't mas mabuti pong doon na kayo sa lungsod at padalhan na lamang ninyo kami ng tulong. Gagawin ko kung ano ang inaakala ninyong pinakamabuti." Sagot ng hari. Tumayo na lang siya sa may pintuan ng lungsod habang papalabas ang kanyang mga kawal na nasa pangkat na libo-libo at daan-daan. Pinagbilinan niya sina Joab, Abisai at Itay. "Alang-alang sa aki, huwag ninyong sasaktan ang anak kong si Absalom." Narinig ng buong hukbo ang bili ng hari sa lahat ng pinuno tungkol kay Absalom. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran. Nang araw na iyon, mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Nakasalubong naman ni Absalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon sa mola si Absalom at pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina. Napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mola at naiwan si Absalom na nakabitin sa puno. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa isang puno ng ensina." Pagkarinig nito'y sinabi ni Joab sa lalaki, "Nakita mo na palang nakabitin. Bakit hindi mo pa siya pinatay doon? Nakatanggap ka sana sa akin ng 10 pirasong pilak at isang sinturon." Sumagot ang lalaki, "Kahit na po gawin ninyong 1,000 pirasong pilak, hindi ko maaaring pagbuhatan ng kabaya ang anak ng hari. Narinig po naming lahat ang utos ng hari sa inyo at kina Abisai at Itay na huwag sasaktan ang anak niyang si Absalom alang-alang sa kanya. Kung siya'y pinagbuhatan ko ng kamay at namatay, malalaman din po iyon ng hari at hindi naman kayo ang mananagot sa nangyari. Hindi na kita pag-aaksayahan ng panahon." Sabi ni Joab. Kumuha siya ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Pagkatapos nito'y pumaligid ang 10 tauhan ni Joab kay Absalom at pinatay ito. Hinipan ni Joab ang trumpeta at ang kanyang buong hukbo ay huminto na sa pagtugi sa mga Israelita. Kinuha nila ang bangkay ni Absalom, inihulog sa isang malaking hukay sa kagubatan at tinabunan ng mga bato. Nagsitakas naman at umuwi na ang lahat ng mga Israelita. Noong nabubuhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng isang bantayog sa libis ng hari. Ginawa niya ito bilang ala-ala sapagkat wala siyang anak na lalaking magpapatuloy ng kanyang pangalan. Isinunod niya sa kanyang pangalan ang bantayog na iyon at hanggang ngayon tinatawag iyong bantayog ni Absalom.